Weather update tayo ngayong Lunes. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga Sir Rafi at sa lahat po nating mga subaybay ngayong araw. Opo, may namamonitor po kayo posibleng mabuong low pressure area o bagyo sa Christmas week. Saan po ito posibleng magpaulan? Yes po sir, no, may pinapakita po yung ating tropical cyclone threat potential na isang posibleng low pressure area ngunit mababa naman yung chance na naman isang ganap na bagyo. At sa nakikita nga natin, mamumuo ito sa may bahagi ng southeastern par ng ating par at kikilos pa hilagang kanluran. So maaari itong magpaulan sa may silangang bahagi ng ating bansa. Unang-una na nga dyan sa may Caraga, maging dito sa may bahagi ng Davao Region, Eastern Visayas, Bicol Region. So ito po yung mga babantayan natin kung sakali bang matutuloy itong low pressure area na nakikita natin. Bagamat mababa pong maging bagyo ito, yung lakas ng ulan na magiging dala nito, ano pong magiging lakas ng ulan nito? So sa ngayon, dahil yung possible pa na pagkakaroon nito ay by next week, wala pa tayong nakikita mga measurement kung gaano talaga kalalakas yung magiging paulan ng mga ito. Pero chances are, maaari pa rin ito umabot sa moderate to heavy rains po ng mga paulan. Bumaba na po sa 14 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City. Posible pa ba itong bumaba? Yes po sir, no, base nga po sa nakikita natin ng ating climate data section, maaaring bumaba pa yung temperatura dito sa may bahagi nga ng mountainous part ng Luzon up to 8 degrees yan by next month. So ito po yung nakikita natin and nasa range naman po yan ng 8 degrees to 11 degrees. At January na po, nabanggit nyo, no? Yung pwedeng peak ng taglamig dyan po sa lugar na yan. Yes po, no. And nakikita din po natin, ito up until February na kung saan maaaring umabot din po ng as low as 10 degrees Celsius. So pag 10 degrees Celsius, paano pa yung mga pananim? Anong pwedeng gawin? At talagang pwede ba mag-develop ng andap pag ganito nakababa ang temperatura? Yes po, no. So, karaniwan po kapag mababa na po talaga ng, especially kapag nagsi-single digit na po yung temperatura dito sa may mountainous part, sa may area ng Northern Luzon, karaniwan po dyan sa mga halaman ay nakaka-experience na ng tinatawag nating frost. So, dahil resilient naman po yung ating mga kababayan dyan, since natural na phenomenon sa kanila yan, meron na po sila mga na-prepare na mga greenhouses para sa kanilang pananim. Pero regardless, since meron pa rin po tayo mga small-time farmers na wala masyadong mga technology sa mga ganitong mga advanced methods, ay kailangan pa rin po na paghandaan, especially yung pagbaba ng temperatura pagpasok ng next month po or unang buwan ng taon po. Pag-amihan po ba saan usually umuulan? Pag-amihan po, ang usual po talaga nagkakaroon tayo ng mga paulan dito sa may Cordillera at Cagayan Valley. Tapos dahil medyo shielded po dito sa may Ilocos region, pag lang lumalakas ng sobra yung amihan dito lang po sa bahagi ng Ilocos Norte. Pero more on dito talaga sa may Cordillera at Cagayan Valley yung nakararanas ng malalakas mga pag-ulan. And ina-expect nga din po natin na for this week, tuloy-tuloy po yung mga malalakas na mga pag-ulan sa area po na yan. Maging dito po sa Metro Manila, lalo pang nararamdaman yung lamig ng panahon, lalo pa ba bang bababa base sa inyong monitoring? Yes po, no? Base po sa ating monitoring, especially by next month, kung saan nakikita natin yung posibleng pinakamalamig na temperatura dito sa Metro Manila. Maaari pa po yung umabot up until 18 degrees Celsius. So expect pa po natin na mailalamig pa po ito yung temperatura na nararamdaman po natin ngayon. So 18 degrees Celsius, sweater weather na talaga yun. Ano ho? Maulan po Yes. ngayon sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ano pong dahilan nito? Yes po, no? Kasalukuyan pa rin po tayo naapektuhan ng northeast monsoon. Kaya expect po natin na meron pa rin po tayong mga light rains dito sa bahagi ng Metro Manila. Ano pong inaasahan natin panahon sa iba pang bahagi ng bansa in the next coming days? So more on yung malalakas po talaga ng mga paulan, especially today, sa may area pa rin ng Cagayan Valley, Cordillera, tapos dito sa may bahagi ng Aurora and Quezon. Dahil po yan sa northeast monsoon, tapos yung easterlies po, nakaka-apekto rin sa may Bicol region, Eastern Visayas, Caraga, and Davao region. And for this week, nakikita natin na magtutuloy-tuloy yung mga paulan sa mga na-mention po natin na lugar. Magpapalit lang, pwedeng bumalik yung shear line or dito sa may part ng Mindanao, pwedeng
bumalik yung Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ nga po na tinatawag natin. Baka meron pa po kayong paalala sa ating mga kababayan tungkol sa mga asahan nilang weather in the next coming days na sa inyo pong pagkakataon. Yes po, no? So, ipapaalala ko lang po yung kahit na po dito sa parts natin or sa may bahagi nga na nakararanas lang ng mga pulo-pulo tsaka panandali ang mga pag-ulan, nakitaan po natin na meron pa rin po tayong cases na nagkakaroon ng flooding kahit saglitan lang yung mga paulan dahil nga dito sa patuloy na epekto ng easterlies. Kaya patuloy pa rin po yung ating mga pag-iingat kahit po mga localized thunderstorms, kayang-kaya po niyan magdulot ng mga pagbaha. Especially nga sa mga lugar po na malapit po sa ilog at doon sa mga syudad na madalas din pong makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Yes po, maraming salamat. Si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.